We are empowered. Tayo ho'y palalakasin, tayo ho'y bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Empowered for greater works. Ang ating buhay, ang ebidensya, we are walking with God. Tingin po kay Pastor. Kung hindi nagbabago ang ating buhay, magtanong po tayo. Sapagkat kung totoong tayo lumalakad na kasama ng Panginoon, ang ating buhay po ay nagbabago. When was the last time naging seryoso tayo to seek God in prayer and fasting? Natin napansin, naging busy tayo, pupunta tayo ng church, pero ang panalangin sa atin ay kabigatan, hindi nakagalakan. Ang feeling mo, ang service empty, hindi mo na itanong, baka ikaw ang empty. Balikan natin yung ating altar, baka na-abandona na natin eh. May mga bagay na pinabayaan natin. Along the way, we don't even realize that. Nakakalungkot, maraming mananampalataya, iba na ang nasa puso at ang nasa isip po nila. Pag inaral mo, ang focus nila, puro earthly things. Hindi yung mga bagay na talagang specifically ay sinasabi at ipinagagawa ng banal na Espiritu. Bukas lang tayo, pagbaba, tanggapin mo. At pag tinanggap mo, sigurado, buwal ka sa malakas na kilos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Praise the Lord. So ako po kanina, ang pinakatumatak po sa akin po is yung sinabi po ni Pastor Joey na ang sukatan po ng tunay na kalapitan natin sa Panginoon is yung ating prayer life. So, napaka-basic. Marami po tayong naririnig na katuruan na gano'n. Pero, kanina mas nasalamin ko po yung sarili ko nung napakinggan ko yung katuruan na yon. And I expect na sa mga susunod pa pong mga topic ay talaga namang may mga gagawin pa at may mga babaguhin pa ang Lord sa buhay ko at sa buhay ng mga bawat dumalo na sa araw na ito. And minsan, dumarating sa buhay natin na parang nagiging burden na lang yung pagpapananalangin natin sa ating Panginoon. At dapat, naiintindihan din natin na yung prayer natin ay hindi lang dapat laging ritual. Yung parang nakasanayan mo na lang na araw-araw, yun na lang yung sinasambit ng bibig mo, pinakamainam pa rin na habang nananalangin ka, alam mo at naaarok mo kung nasaan ang trono ng biyaya ng Panginoon. Maraming tao nabubuhay lang mula sa pagkabata hanggang sa tumanda, hanggang sa mamatay nang walang kabuluhan ng buhay. Dahil hindi nakilala ang Diyos na lumikha. Gusto natin naligtas tayo at ang buhay natin ay magkaroon ng kabuluhan, hindi lamang sa kasaysayan ng mundo, kundi sa nakalista sa history sa langit. Meron tayong mga ginawa na hindi pwedeng burahin ng kasaysayan, na nagbigay ng galak sa puso ng Diyos, nagbigay ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoon. Jesus is Lord over the province of Bulacan.